Pagsapit ng bukang liwayway, si Palom ay abala na sa paglilinis ng kabayo at ng karwahe habang ang mga bata ay nananatiling mahimbing ang tulog kasama si Bee na nakahiga sa gitna nila. Nagising na rin si Takaro at nakaupo sa lupa at naglilinis ng kanyang gunting hanggang sa kumikinang ito. Lumabas din si Elisa mula sa karwahe matapos ayusin ang lahat at binati si Takaro, sabay sabing ang sino mang marunong mag-alaga ng kanilang mga gamit ay nagiging mahusay na adventurer. Napaisip si Takaro na nitong mga nakaraang araw ay talagang nag-e-enjoy siya sa buhay at kahit nakuha lang niya ang gathered class ng hindi inaasahan, marahil ay likas siyang magaling dito. Pagkalipas ng ilang sandali ay naghanda na silang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay pero sa pagkakataong ito, tinanong ni Takaro kung maaari siyang magmaneho ng karwahe sandali, at buong tuwang pumayag si Palom. Umupo si Takaro sa harap katabi ni Palom at nagpatuloy sila sa paglalakbay ng walang aberya. Ang unicorn ay tila isang napakatalinong nilalang dahil sinusunod at nauunawaan nito ang bawat utos ni Takaro. Makalipas ang ilang oras ay nagising na rin ng maayos si Bee at agad lumipad papunta kay Takaro bago ito lumapag malapit sa kanyang mga paa. Madali lamang ang naging biyahe nila at di nagtagal ay natanaw na nila ang unang bahagi ng nayo ng Toray, hanggang sa tuluyang makarating sila sa harap ng gate. Bumababa roon si Takaro habang nagpasalamat sina Palom at ang kanyang pamilya sa magandang panahon na kanilang pinagsamahan bago nagpatuloy sa daan. Kilala ng gwardya si Palom at iginiit nitong laging dala ni Palom ang tagsibol tuwing dumarating siya. Natuwa si Takaro at tinanong ang gwardya kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ng gwardya na si Palom at ang kanyang pamilya ay mga hobby o weaver sa hanap buhay at sinusundan nila ang mga maiinit na lugar. Kaya tuwing dumarating si Palom sa nayon ay ibig sabihin ay paparating na rin ang mainit na panahon ng tagsibol at tag-init. Ayon pa sa gwardya ay kakaunti na rin ang mga hayop na mahuhuli sa lugar nitong mga nakaraang araw, dahilan kung bakit napakasaya ni Palom sa pagkaing natanggap nila at nagpasalamat siya sa Diyos dahil sa binigay na kakayahan bilang isang mahusay na tagapagtipon, dahil hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa paghahanap ng pagkain o pera. Makalipas ang ilang sandali ay nagtungo siya sa tindero na nagbigay sa kanya ng misyon at ipinakita rito ang lahat ng kanyang mga nakuha. Maingat na sinuri ng tindero ang bawat bagay isa-isa kaso tila lalo siyang naging interesado sa isang bato at pagkaraan ng ilang sandali. Tumingin siya kay Takaro at tinanong kung saan niya nakita ang batong iyon dahil hindi lang ito isang karaniwang Mayet-Hal ore, kundi isang mahiwagang Mayet-Hill ore. Walang ideya si Takaro tungkol dito pero ipinaliwanag pa ng tindero na ang ganitong uri ng bato ay tinuturing na alamat. Nabigla si Takaro at tinanong kung mahal ba ito at ipinaliwanag ng tindero kung gaano kahalaga ang kanyang natagpuan. Sinabing ang batong iyon ay naglalaman ng napakalakas na konsentrasyon ng mana, at kahit 2 o 3 ganitong bato lamang ay sapat na para mapalitan ang lahat ng magic stone sa buong kaharian. Nagulat si Takaro sa narinig ngunit ayaw niyang ipaalam ang kanyang espesyal na kakayahan, kaya sinabi niyang basta niya lang daw iyon nakuha ng hindi sinasadya at hindi ito pinaniwalaan ng tindero at sinabi nitong kahit pa aksidente niyang nakuha ito, siguradong magaling at mapalad siya. Dagdag pa ng tindero na nasasayang ang kakayahan ni Takaro kung mananatili lang siya sa maliit na nayo na iyon, pinayuhan siyang pumunta sa susunod na malaking lungsod at ito ang Belsem, kung saan makakakita siya ng mga taong may sapat na kayamanan para bumili ng mga bagay tulad nun. Doon din daw siya matututo ng mas marami tungkol sa mundo at iminungkahi rin ng tindero na sumali siya sa isang guild na makapagtuturo sa kanya ng mas mataas na antas ng kaalaman, na tiyak na makakatulong sa kanyang mga gagawing paglalakbay. Kinagabihan ay nagpahinga si Takaro sa kanyang silid at nagsimulang magbasa tungkol sa mga guild at mga adventurer. Napagtanto niyang malaking tulong talaga ang pagiging adventurer, pero hindi siya nagmamadali at napagpasyahan niyang sa susunod ay lilisan siya at sasali sa isang guild, ngunit sa ngayon ay mananatili muna siya sa Tormi ng ilang araw. Lumipas ang ilang araw at inaalay niya sa buong nayon ang halimaw na napatay niya noong nakaraang mga araw upang ipagluto ang lahat, dahil kakaunti ang mga hayop na mahuhuli sa paligid ay tuwang-tuwa ang lahat sa karne at maging ang mga pasaway sa nayon ay masayang kumakain. Kaya masasabi niyang matagumpay ang kanyang misyon. Ilang araw pa siyang nanatili sa nayon upang mangalap ng mga gamit, hanggang sa dumating ang araw ng kanyang pag-alis at binigyan siya ng mabait na matandang babae ng iba't ibang pampalasa at rekado para sa biyahe, at sinabi nitong gusto sana siya ng mga taga-nayon na manatili pa dahil nasasanay na silang kasama siya.
Nangako si Takaro na babalik balang araw pero kailangan na niyang magpatuloy sa paglalakbay para mapaghahandaan ang mga susunod na yugto. Binigyan siya ng matanda ng ilang baong pagkain na gawa sa bahay dahil mahaba ang biyahe patungong Bell, halos isang buwan ang itagal nito. Sinabihan din siya ng matanda na bumalik sa nayon kung sakaling maramdaman niyang nalulungkot o nangungulila. Nagpasalamat si Shiro at bumalik sa kanyang silid upang magpahinga at pinatulog niya si B para sa mahabang biyahe kinabukasan, at habang malapit na rin siyang humiga upang magpahinga ay naisip niya kung gaano kabuti ang naging pakikitungo ng mga taga-nayon sa kanya. Napaisip siya na dapat ay mag-iwan din siya ng isang bagay bilang pasasalamat. Tumayo siya mula sa kama at lumapit sa mesa kung saan naroon ang lampara at ang mahiwagang Mayet Hill Stone at naisip niya ang mga bantay ng nayon, na kailangang magbantay sa labas araw at gabi upang matiyak na walang halimaw na makapasok. Kaya ginamit niya ang kanyang pagkamalikhain at ang mana ng bato upang pag-isahin ang lampara at makagawa ng isang bagong mahiwagang gamit. Kinabukasan ay handa na siyang umalis at buong nayon ay nagtipon upang ihatid siya sa kanyang paglalakbay. Napagtanto ni Takaro na ang maliit na nayon na ito ay tila naging tunay na tahanan niya at nangako siya sa sarili na babalik balang araw. Ibinigay niya sa kanila ang mahiwagang gamit na kanyang ginawa at ipinaliwanag niya sa gwardya na ang bagay na ito ay kayang maglabas ng mahiwagang harang, laban sa anumang halimaw na lalapit. Lubos ang pasasalamat ng mga taga-nayon sa napakagandang regalo. Ngunit kinuha ng tindero ang gamit upang suriin ito at binuksan niya ang ilalim at nakita ang mismong mahiwagang Mayet Hill Stone na ginamit doon. Bago pa man siya makapagsalita upang sabihing dalhin ni Takaro ang bato, agad na tumakbo si Takaro palayo habang sinasabing para iyon sa nayon at doon ay kumaway ang lahat ng taga-nayon habang naglalakad siya palayo, opisyal na nagsisimula sa panibagong yugto ng kanyang paglalakbay. Ang hangin sa umaga ay malamig at sariwa sa kanyang mukha habang naglalakad siya sa malawak na parang, pinagmamasdan ang magandang araw kaso bigla siyang nakasalubong ng isang dambuhalang alimango na halimaw. Sa unay labis siyang natakot pero agad niyang tiningnan ang antas ng halimaw at natuklasang isa itong C-rank monster, ibig sabihin ay hindi ito gaanong delikado at napansin din niyang ang alimango ay maaaring kainin kaya't napalunok siya at sinabi kay B na masarap daw talaga ang karne ng alimango. Naghanda siya para sa labanan at ginamit ang kanyang mahika upang patigasin ang kanyang katawan, ngunit bago pa man siya makapagsimula ng atake ay nauna na si B at ginamit ang kanyang supersonic blast na agad nagpabagsak sa halimaw. Bago pa man niya ito maputol ay biglang lumitaw ang dalawa pang alimango sa magkabilang gilid na gumagalaw ng sabay, nagsimula siyang mag-isip ng plano at iniisip na puro gilid ang kayang hakbang ng mga alimango at magagamit niya iyon sa kanyang pabor. Subalit laking gulat niya nang biglang tumakbo ng diretso papunta sa kanya ang mga ito, kaya't wala na siyang oras para umiwas at naisip niya na baka ito na ang katapusan ng kanyang paglalakbay. Pero salamat kay B na hindi tulad niya ay hindi palpak dahil mabilis siyang hinawakan nito sa kwelyo at iniangat sa ere habang nagbanggaan ng malakas ang dalawang alimango sa isa't isa. Agad na namatay ang dalawang alimango kaso hindi pa natatapos ang panganib dahil biglang bumangon muli ang una at muling tumakbo papunta sa kanya. Sa pagkakataong ito ay handa na si Takaro at hinugot niya ang kanyang baston at buong lakas na hinahampas ito na parang home run at agad pinatay ang halimaw. Kinagabihan ay naghanda silang maghapunan ng masagana at ginamit ni Takaro ang kanyang mahika upang palakasin ang kanyang mga kamay. Sa kanya hiniwa ang mga paa ng alimango at inilagay ang mga iyon sa isang malaking palayok. Dinagdagan niya ito ng tubig at iba't ibang pampalasa hanggang sa maging isang malapot at mabangong sabaw. Pagkaluto ng karne ay binuksan nila ang mga shell at tinikman ang unang kagat ng alimango sa bagong mundong ito. Labis nilang nagustuhan ang lasa at natuwa si Takaro sa sarili sabay sabi, napakasarap ng pakiramdam niya at sabik na siyang maglakbay pa para matikman ang iba't iba. Ngunit tila nagsisinungaling ang mga taga-nayon dahil malinaw na hindi umaabot ng isang buwan ang kanyang biyahe bago marating ang lungsod ng Belt. Isang napakalaking kuta na napapalibutan ng tubig sa isang bahagi at pumipila siya kasama ng ibang mga karaniwang mamamayan upang makapasok sa lungsod. Dahil alam niyang baka mapansin siya ay ginamit niya ang kanyang mahika upang magmukhang normal ang kanyang mahiwagang bag at ipinatago muna si B, di nagtagal ay tinawag siya ng mga tauhan sa Departamento ng Imigrasyon. Sinuri ng mga bantay ang kanyang bagahe at pagkakakilanlan upang matiyak na wala siyang masamang balak. Medyo relax ang proseso na isang simpleng magic scan lamang upang tingnan kung mayroon siyang kasaysayan ng krimen, habang tinitingnan ng babae ang kanyang bag ngunit walang kakaibang nakita.
Nais malaman ni Takaro kung ano ang itsura ng kanyang mga stats sa paningin ng iba, pero napagtanto niyang siguradong normal lang iyon dahil siniguro ng Diyos na hindi siya mapapansin ng kakaiba, dagdag pa ng tagasuri na maayos naman siya kaso may kakaibang basbas ng dragon sa kanya na naguguluhan silang ipaliwanag. Kaya ipinakita ni Takaro si B sa kanila at agad silang natuwa sa pagiging cute nito, pero binanggit ng ahente na kailangan lagyan si B ng tag dahil hindi sila pwedeng magpaikot ng mga unidentified knocks o hindi rehistradong nilalang. Ginamit ni Takaro ang isang bracelet na pagmamay-ari niya at inilagay ito sa buntot ni B bilang tag na nagsilbing opisyal na pag-aproba ng kanilang imigrasyon, malugod silang tinanggap sa lungsod at agad namang namangha si Takaro sa kasiglahan nito. Nakita niyang magkasamang naglalakad ang mga tao mula sa iba't ibang lahi papunta sa kani-kanilang mga patutunguhan, may bumibili ng pagkain at may bumibili ng armor at may nag-eensayo sa mga training hall at habang naglalakad siya, namangha siya sa ganda ng paligid hanggang sa mapansin niya sa malayo ang gusali ng guild hall. Dumiretso siya papunta sa Adventurers Guild at pagpasok niya sa loob ay namangha siya sa ganda ng lugar, kung saan puno ito ng iba't ibang uri ng mandirigma at mga kasamahan nila. Bigla siyang nilapitan ni Arya na isang babaeng kuneho na tila senpei sa guild at magiliw siyang binati. Tinanong nito kung gusto niyang magparehistro bilang miyembro kaya't tumatango si Takaro at sumunod sa kanya papunta sa mesa ng pagrerehistro. Kinuha ni Arya ang lahat ng kanyang impormasyon at tinanong kung mayroon na ba siyang karanasan sa pakikipaglaban. Sumagot si Takaro na wala pa siyang gaanong karanasan pero nakalaban na raw siya ng isang kakaibang ibon, ilang snake wolves at isang grupo ng malalaking alimango at nalito si Arya at nagtanong kung may patunay ba siya sa mga sinasabi niya. Kaya itong si Takaro na medyo tanga ay basta na lang sumalok sa kanyang mahiwagang bulsa at inilabas ang isang buong patay na alimango saka inilapag sa mesa, na agad nabasag dahil sa bigat nito at napasigaw si Arya sa gulat at tumakbo palabas, habang ang lahat ng tao sa guild ay nagsipuntahan para tingnan kung ano ang nangyari. Isa sa mga miyembrong may buhok na parang hayop ay ginamit ang kanyang espesyal na kakayahan upang suriin si Takaro at sinabi kay Arya na huwag mag-alala dahil hindi naman mukhang delikado ang lalaki. Nalito si Takaro kaya't ipinaliwanag ng furry na may kakayahan siyang makita ang intensyon ng isang tao at kung kulay pula ito, ibig sabihin ay may masama na balak ngunit si Takaro ay lumitaw na kulay asol kaya't ligtas daw ito. Natuwa si Takaro sa paliwanag ngunit tinanong siya ng furry kung bakit nga ba nagdadala siya ng patay na alimango. Sumagot si Takaro na syempre gusto niyang kainin iyon dahil sino bang matinong tao ang magsayang ng masarap na karne ng alimango, kaso nagulat ang lahat ng miyembro ng guild dahil sa mundong ito ay hindi pala karaniwang kinakain ang alimango. Gayunman mas mapagparaya pa rin sila kaysa sa Amerika noong panahon ni Trump kaya't hinayaan nilang gawin ni Takaro ang gusto niya. Pagkatapos noon ay sinabi ng furry kay Arya na tapusin na ang pagrerehistro ni Takaro at tinanong siya ni Arya kung mayroon ba siyang mga kasamahan, at sagot ni Takaro ay ang kanyang dragon lang na si B. Lubos itong ikinagulat ng lahat dahil bihira lamang ang nakakakita ng dragon at lalo na kung kasama pa ng isang Gatherer na isang napakadalang na uri ng klase, isang taong may ganitong pambihirang kasamahan ay halos imposibleng matagpuan kaso naroon si Shiro at nakatayo sa harap nila. Dahil dito ay biglang napansin siya ng maraming guild at sinubukan na i-invite sa kani-kanilang grupo, subalit dinala siya ni Arya sa kabilang silid para matapos ang proseso ng mas private at akala ni Takaro ay may mangyayaring kakaiba sa ilalim ng mesa, ngunit ang totoo ay nilagyan lamang siya ng guild mark sa kanyang aplikasyon patunay na isa na siyang ganap na adventurer. Matapos iyon ay natapos ang proseso at binigyan siya ni Arya ng tansong bracelet bilang simbolo ng kanyang ranggo na F, kung saan nagsisimula ang lahat ng bagong miyembro at hindi naman ito alintana ni Takaro, dahil sabik na niyang iniisip ang mga kamangha-manghang pakikipagsapalaran na naghihintay sa kanya.